Yo, good day everyone. Ako po si Sky Ripper and you are watching my shoes. Panot cannot ride, man cannot ride. Now, merong nakapansin na viewer natin at medyo natatawa-tawa siya kasi sabi niya sa akin, "Oh, nahuli din kita. Nagra-ride ka ng hindi naka-riding boots." Nagra-ride daw ako na naka-Converse lang. Sabi ko, "Okay, ang bilis ng mata." Itong dahilan dyan. Well, itong aking TCX touring boots ay nag-iisa-isa kong riding boots. At siya ay medyo naghihingalo na. Ang unang naghingalo ay itong kaliwa kung saan bumigay ang kanyang swelas. Pero dahil sa magic ng Mr. Quickie, yan ay kumapit na uli. Nung paggawa ko niyan, bumigay naman ang swelas nitong tingnan natin. Yan, bumibigay naman ang swelas nitong kanan. So ngayon, papagawa ko rin uli sa Mr. Quickie to kasi rugby lang ang katapat niyan. So this is my TCX touring boots, tried and tested. Lampas na ng 10,000 kilometers ang nararide nito kasi ito lang naman talaga ang ginagamit ko sa pagra-ride. Ayan. Natanggal na nga yung yung shifter pad dito. Hindi ko alam kung bakit natanggal to. Hindi ko naman to sinasayad sa semento. Ito, napakamarami na niyang bakbak. But the protection is still there. Protection sa shin, protection sa ankle, protection sa mga buto, nandyan pa rin. Hindi siya dumudulas. Hindi pa naman paubos ang swelas, maliban na lang doon sa ball of my foot. But there you go. Hindi ako sponsored ng TCX. Well, sana sponsor nila ako kasi napaka-loyal ko sa kanila. This is the TCX touring boots. 3 years, 10,000 plus kilometers of riding. Ngayon, since siya ay sira, hindi ko pa siya napapagawa, ito munang Converse Chuck Taylor ang sinusuot ko kasi ito ay bigay sa akin ni Commander. Binili sa akin ni Commander out of the blue. Tumitingin lang kami doon sa may tindahan, bagling sabi sa akin, "Gusto mo yan?" "Yes." "Okay, bilhin mo." Okay. Binili ko to kasi ito yung alternative ko for riding kasi at least meron siyang protection. Medyo makapal to. Protection dito sa buto sa aking gilid. At ayaw ko kasi ng low cut. Naghahanap ako ng high cut nito, wala silang high cut. Yung high cut nila is yung canvas lang, yung parang tela. Ayaw ko nun kasi masyado siyang manipis. But anyway, hindi to madulas. Ito yung ginagamit ko kapag sila ay out of commission. Pero ito, ipapagawa ko na to mamaya or bukas para magamit ko na uli sila sa weekend. Now, let me tell you something about mga ganitong klaseng sapatos naman. Di ba meron siyang sintas? Yan ang isa sa mga problema dyan. Ang ginagawa ko is, itong sintas na to, nakita ko, itong label na to ay may giwang dyan. Pinapagsama-sama ko sila. Dino-double knot ko nga pala yan para hindi siya basta-basta matatanggal. Tapos, yung mga labis na sintas, sinusuksok ko dito pataas. Hindi ko magawa. Ngayong nasa video, yan, okay. Sinusuksok ko dyan sa pataas para hindi sila nakalawit at para hindi sila sasabit sa kung ano man ang pwedeng sabitan sa motor. Ayan, okay. Now, let me tell you something about this naman. Ito naman, ano to? Leggings to ng asawa ko. Leggings to no Commander kasi, again, lagi ako nagsusuot ng extra layers of protection bago ko suotin yung kung ano man ang sinusuot kong pantalon, yung outer layer. So, meron akong inner layer, minsan dalawa pa yan, tapos meron akong outer layer, tapos meron pa akong padding kadalasan. Okay? Now, ito, ang ginawa ko ditong hocus pocus ay, dahil siya ay masyadong mahaba, siya ay kinonvert ko into all-in-one na parang medyas na rin. So, ito yung paa niya dati na may butas, di ba? Ang ginawa ko, tinahi ko lang yan, para pag sinuot ko, saktong siya ay medyas na rin, dire-diretso pataas. So, pag nagsusuot ako ng riding pants, nitong riding jeans, o kung ano man, dire-diretso lang, pasok ng pasok. Pag hinubad ko to ngayon, labas lang siya ng labas. Kasi madulas to madulas yung leggings na to. At saka isa pa, ito ay may pagka-dry fit. So, ina-absorb niya yung pawis, tas dinidisperse niya para hindi ako nabababad sa pawis. And again, yun ang kagandahan nito kasi na-convert ko siya into 2 into 1. Siya ay medyas na at siya ay leggings na, undergarment na siya, inner layer na siya of protection, and nagbibigay ng kaunting comfort. And riding hacks, ika nga.
Ayan. At minsan ito rin ang sinusuot kong pantulog pag medyo malamig para meron na rin siyang medyas. Yun lang naman, kwentong sapatos, kwentong riding boots. Ang riding boots ay kasama sa 3 essential riding gears. Wag na wag tayong magra-ride nang hindi suot ang riding boots natin. Sa kasamaang palad, iisa lang yung riding boots ko at nasira pa siya. Kaya talagang wala akong choice kundi gumamit ng ibang klase ng sapatos. And how I wish na affordable ang mga riding boots. This one cost about nasa 9,000 pesos. Nag-sale siya to 6,000. I don't know, nalimutan ko ng presyo nito. That was 3 years ago. Pero, ito, meron akong i-share sa inyo. Hindi pa lang ngayon, gagawin ko na lang ng future video. Meron akong in-order online. Tingnan natin kung ako ay naging tanga o naging mautak, naging wais. I-share ko sa inyo pag nandyan na. Okay, I'll see you in another video dito sa Man Cannot Ride. You ride with proper riding gear, okay? Papagawa ko na to. Kailangan ko itong pagawa. 150 lang yan. 150 lang yan.